My God, I hate drugs. Na kaya lang niya magsampa ng kaso sa kapwa-Afrikano niya. And good luck to her political career in her home state, pero not at the expense of Presidente Rodrigo Roa Duterte. This is now a political issue. Hindi magko-cooperate ang Presidente hanggang tapos ng kanyang termino sa June 30 of 2022. Hindi po natin alam kung ano nung magiging pulisiya after 2022. Yan po ay bibigyan ng kasagutan kung sino man ang susunod na presidente ng Pilipinas. Nais ko pong ibigay ang rostrum ngayon doon sa inaakusuhan ni Prosecutor Bersuda na pumapatay ng sibilyan dahil sila ay sibilyan ang namumuno ng institusyon ng kapulisan para sagutin. Totoo ba ang sinabi ng Bersuda na yan ng kapulisang Pilipino pumapatay ng mga sibilyan dahil sila ay sibilyan? Hayaan naman nating si General Eleazar ang sumagot niyan. Maraming salamat po. Thank you very much, Secretary Roque, sir. Now, let me call on Yusek Roque Ignacio, sir, for the questions from the Malacanang Press Corps. Yes, sir. Thank you very much, Secretary Harry Roque. So, yung gusto kong banggitin kanina na binanggit Secretary Roque na the PNP, kami po ay willing na yung mga dokumento sa amin na ang depositories Internal Affairs Service is pwede pong available yan na repesuhin ng ating DOJ. In fact, with the guidance of SILG, nung nakausap ko po ang ating minamahal na Secretary of Justice, Secretary Leonardo Guevara, yun nga pong mga cases namin na merong may mga findings of lapses ang ating Internal Affairs Service, ay sinabi po namin na available for them. In fact, 53 of them were already turned over to them. Dahil yung mga remaining, hindi maibigay kasi subject sila pa rin ng appeal or hindi pa totally resolved. So in the other cases that we have, on the same manner, wala pong maging problema since we believe that, definitely the DOJ has the imprimatur of the President to conduct its review. Kaya kami naman, wala man kami tinatago sa aming mga dokumento na yan. Kaya ipapakita po namin sa DOJ. But outside of DOJ, nasa chain of command tayo. And we will seek guidance through the SILG. But with regard to the DOJ, available po yan. At kasama yan sa aming pag-uusap. Kaya gusto po i-clarify, all these documents that we have, pati na rin yung sinasabi natin na imbestigahan ng IAS natin, all the cases of anti-illegal drugs operations that resulted in the death of the suspects or even the policeman, pwede po yan na ma-review ng ating ng DOJ. At yung tungkol naman sa inaakusahan ng ating pulis, wala pong katotohanan yan. Laging malino naman ang sinasabi ng ating Pangulo. And on the series of conference that attended, lagi sinasabi niya na gawin yung tama. Pero sinasabi rin niya na dapat proteksyon naman ang ating sarili. Huwag naman tayong papayag na pagdating doon, nado sitwasyon na sa panganib ang buhay mo, ikaw pang unang mamatay. In fact, during my assumption, when I take my oath, I took my oath at the Chief PNP, isang klaro lang ang marching order niya sa akin, do what is right and legal. At kahit sa iba't ibang mga meetings na attendan ko, doon man lagi nag-evolve ang sinasabi niya. Ang kanyang pulis, ang kanyang kasaduluhan ay kanyang mahal na binibigyan proteksyon, pero paggawa ng kalokohan ay hindi ko konsintihin. That is why in my case at the Chief PNP, ganun din. Pinakita rin natin, itong mga ibang mga pulis natin nagmamalabis, imbestigahan, and through due process, kasuhan natin yan. At itong mga dating mga nangyaring kaso na, just like what I've said, the documents are available. We'll just seek guidance from the SILG, but wala pong dapat na itago dito as long as if the DOJ wants these documents available for their review. Maraming salamat, sir. Akin na pong tatawagin si Yusek Roque para sa katanungan ng Malacanang Press Corps. Yusek Roque, please. Okay.
Maraming salamat po. Good morning, Secretary Roque and General Eliazar. Yung first question po ni Laila Salaveria, similar question ni Maki Pulido ng GMA7, Pia Ranyada ng Rappler, Maricel Halili ng TV5, and Joe Montemayor ng Malaya. Ay na rin po ni Secretary Roque. Ang follow-up question po ni Laila Salaveria, Secretary, why won't the and just cooperate in the probe to prove the ICC wrong if it is believed it has done nothing wrong? Because in the first place, when we became a member, nung tayo po ay sumapi sa ICC, ang sabi natin na ang korte ay gagalaw lang kapag wala pong mga domestic na mga institusyon na po pwedeng mag-imbestiga. Hindi po tayo pumayag ng ICC ang magsasubstitute sa ating lokal na piskal, sa ating lokal na hukuman. Wala pong hadlang para imbestigahan ang mga kasong ito sa Pilipinas at in fact, marami nga pong kasong nakabinbin ngayon sa hukuman. Hindi lang po for murder, meron pa tayong mga writ of amparo, writ of habeas corpus, at lahat po yan ay inaaktuhan ng ating hukuman. Pasensya na po kayo. Naging emotional po ako kanina. Wala po akong binabasa, galing po sa puso yon. Insulto po kasi sa lahat ng Pilipino para sa isang dayuhan gaya ni Persurda at para sa kapwa Pilipino na magsabi na yung mga legal institusyon natin sa Pilipinas ay hindi gumagana at hindi nagbibigay katarungan. Insulto po yan. Mako-compare tayo sa mga country gaya ng Darfur, yung mga lugar na wala talagang gumaganang gobyerno. Hindi po tama yon. Tignan niyo po kung sino mga may kaso sa ICC, yan po ay galing sa mga jurisdiction na hindi talaga gumagama ng hukuman. How dare you say that the Philippine legal system is not working? Emotional issue po ito for all lawyers and for all Filipinos. Hindi tayo ganyan sa Republika ng Pilipinas. Question from Pia Ranyada ng Rappler. The ICC prosecutor pointed to multiple eyewitness, NGO and media accounts of police involved in extrajudicial killing related to war policy. ICC prosecutor lacks evidence to determine these killings constitute crimes versus humanity. Kaya nga po sinasabi ko, it will not also be in pursuit of substantial justice. Dahil paratang po yan ng mga grupo na talagang kontra po sa ating presidente. Hindi lang po yung leftists, marami po dyan, legal fronts. Hindi po ako nagre-red baiting. Totoo naman po yun. At halos lahat po dyan na nagrereklamo, kalaban ng gobyerno. Kasama na po yung nagsampa ng kaso na ngayon, malalaman din ng ICC ay tumatakbo para mas mataas na posisyon ng presidente o vice-presidente. Politika po ito. Bakit naman kasi hinayaang mag-proceed ng jurisdiction, ng investigation? Pero ulitin ko po, wala pa pong kaso ang presidente ha. Ito po, bagamat merong pre-trial chamber na mag-authorize ng investigation, hindi pa po kaso yan. Yan po ay akin to a preliminary investigation na dapat aprubahan ng pre-trial chamber. Matapos po ang preliminary investigation, doon lamang magsasampa ng kaso. At doon sila magkakaroon ng problema. Kasi sa preliminary investigation, hindi tayo magko-cooperate. Hindi tayo magko-cooperate dahil hindi na tayo miyembro. At kahit anong pilit na gawin nila, hindi tayo magko-cooperate. Paano sila makakasampa ng kaso? Makakasampa ba sila ng kaso on the basis of what Joma Sison said alone? On the basis of what Sunny Trilliano said alone? Paano ngayon yan? Next question, please. Okay, Secretary, from Pia Ranyada pa rin, if Duterte administration is indeed sincere about bringing drug war abuses to justice, why are the only conviction of drug-related EG case the cops in Kian de Los Santos murder? Excuse me. Kailan ba nagsampa ng kaso si Trillanes? 2018. Anong taon ngayon? 2021. Anong stage natin? Formally magi-investigate ka pa lang. Kung mabagal ang proseso sa Pilipinas, mas mabagal po ang proseso sa ICC. Dahil wala pang ang preliminary investigation, 3 taon na ang lumipas. Bakit nagdidemand tayo ng napakabilis na proseso dito sa Pilipinas?
Di ba po? Hindi nyo na ba naisip yon? Ang kaso, pag naisampa sa piskalya, 90 days, kinakailangan marisolba, otherwise walang sweldo ang piskal. Itong Bensurda took 3 years. Bago man lang siya magdesisyon, ay tapos na yung aking preliminary investigation, magsisimula na ako ng investigation. Tapos sasabihin natin, wala daw effort sa Pilipinas. Matagal pong proseso, pero yun po ang halaga ng tinatawag nating due process. Sa Medinilla ng business and remaining quarantine restrictions which will take effect starting June 16, 2021, Bulacan and NCR. Well, naiba na tayo ng topic, no? At pampababa ng presyon, ng alta presyon. Can we show the PowerPoint? Ito po yung iba-ibang quarantine classification, no? Kagabi naman po, inulit ko, no? Na yung mga napakalaming lugar na nasa MECQ, wala po tayong mass gathering. Hanggang 10% lang po ang popwede. Kasama po dyan yung mga simba, kasama po ang mga libing. Hanggang 10 or 10% lang po. Now, ayan po, nakikita na natin sa screen, no? Now, ang importante po sa lahat ng quarantine status, bawal po ang entertainment, ang recreation, amusement, ang traditional cockfighting. Pwede po ang PCSO dahil pinayagan. Pwede po ang horse track betting, off-track po dahil pinayagan. At sa lahat po ay bawal po ang contact sports. Now, ang magkakaiba po sa mga gyms, okay? Ang sa MECQ po walang gym. Sa GCQ merong gym 50%, pero doon sa merong heightened restriction, wala rin pong gym. Pero doon sa merong sa Metro Manila, wait po baba po natin ito. Yung GCQ with restrictions sa Metro Manila, allowed na po sila 30%, pero kung meron silang safety seal, up to 40%. Okay? Up to 40% po yan. Okay? Ibalik natin sa gym para isa-isahin natin para sigurado tayo. Okay? O yan. Sige, akit po natin. Ito, gyms. Okay? Sa GCQ with restrictions, June 16, tama po ako. Mali pala ako. It's 20%, pero 30% with safety seal. Pero this is for June 16 to 30. Okay? Pero dun po sa mga GCQ with heightened restriction, wala pa pong gym. Okay? So I hope that clears it po, no, pursuant to this table. Okay. Ang indoor attraction po, allowed po sa GCQ with restrictions, dito po sa Metro Manila at saka sa Bulacan, 30%, pero it can be increased by 10% kung meron pong safety seal. Okay? So, okay, ano pa po ang mga, ipopost ko na lang po itong graph na ito para sa benefit ng ating media. Yung venues for meetings, bawal po sa MECQ, allowed sa GCQ. Sa Metro Manila at Bulacan, 30%, 10%. Kung meron pang additional 10% kung may safety seal. Pero GCQ with heightened restrictions, hindi po allowed. Sa MGCQ, allowed. Okay? Yung personal care, barbero, at saka mga salons, 50% sa GCQ, 50% sa Metro Manila and Bulacan, plus 10% kung merong safety seal. At GCQ with heightened restrictions sa Laguna, Cavite, Rizal, 30% po at 10% additional if merong safety seal. Sa MGCQ, allowed po sila. Outdoor tourist attractions, 50% sa GCQ, 50% sa GCQ sa Metro Manila and Bulacan, 30% po sa Laguna, Cavite at Rizal. Sa MGCQ po, 75% allowed. Allowed po ang mga specialized markets of the DOT. Allowed po ang staycations. Okay? Sa indoor dining, dito po ang importante. 50% po ang allowed sa GCQ, hindi po allowed sa MECQ.
Pero sa Metro Manila at sa Bulacan, 40%, ito po yun, kaya ako na-confuse kasi iba yung percentage ng gym at saka ng restaurant. Sa restaurant po, 40% allowed, pero kung merong safety seal, additional 10% up to 50%. No? With restrictions po, sa Laguna, Cavite at Rizal, 20% plus additional 10% kung merong safety seal. Sa MGCQ allowed. Sa outdoor dining naman po, even under MECQ, 50% allowed, 50% allowed po sa lahat ng classification, allowed fully sa MGCQ. Religious worship, 10% po sa MECQ, 30% sa GCQ. Sa GCQ with restrictions sa Metro Manila at saka sa Bulacan, 30% up to 50% if allowed by LGU. Sa GCQ with heightened, 10% po, up to 30% with consent of LGU. Ang MGCQ hanggang 50%. Hindi po allowed ang interzonal travel sa MECQ, pero sa lahat po ng mga iba pang restrictions o classification allowed, pero kinakailangan sumunod po sa restrictions ng tatanggap na LGU. Okay? So ang interzonal po sa MECQ, sa GCQ, generally hindi po allowed except for obtaining essential goods for work at saka kung meron pong point-to-point travel complying with the guidelines issued by the Department of Tourism. Ngayon, lahat po din ay homeliners except that the seniors nga po na fully vaccinated can go out in areas covered by GCQ and MGCQ. Hindi pa rin po allowed ang mga fully vaccinated na lumabas ang bahay sa MECQ. We will post this in our webpage. Next question, please. Yes, Secretary. Question from Maricel Halili ng TV5. Sabi daw po ni Congressman Rodriguez, pinabayaan ng ang Mindanao kaya nagkaroon ng surge sa COVID cases. Hindi raw kasi sila agad binigyan ng additional vaccines kahit ilang beses na sila nang hingi. Ano po ang ito? Napabayaan ba sila? Hindi po totoo yan. Meron pong mga datos na nagpapakita na kaya din nag-surge po sa ilang bansa, sa ilang parte ng Pilipinas, sa Visayas at Mindanao, kasi hindi nag-ECQ, hindi nag-MECQ. At talagang bumaba po ang compliance with the minimum health protocols. Now, ulitin ko po, bagamat sinasabi natin na binigyan ng prioridad ang Metro Manila Plus, that's only to the extent of around 38% of the vaccines. But the remaining balance are still delivered to the rest of the Philippines pursuant to equitable distribution as mandated by the President. So hindi po totoo yan na ginipit natin ang ibang parte ng Pilipinas. Hindi po. Inuna lang natin yung una na pinakamataas ang numero. Pero ngayon tumataas po sa iba, nagpapadala rin tayo ng karagdagang bakuna sa mga lugar na yan. At saka, ang pagkalat po ng bakuna, ng sakit, hindi po yan dahil sa kawalan ng bakuna, yan po ay dahil bumaba ang compliance with minimum health requirements. Mask, hugas, iwas pa rin. Opo. Ang second question po niya, why did the President decide to suspend the obligation agreement to see the country's benefits from VFA? Okay, salamat po dyan. Ang naging decision po ni Presidente, palawagin pa yung pag-terminate niya sa VFA. Bakit po siya nag-decide? Kasi hindi pa siya maka-decide sa ngayon kung talagang gusto na niyang i-terminate ang VFA. At mas mabuti for the time being na hayaan munang umiral pa ang VFA hanggang wala pa siyang pinal na desisyon. Okay. Maraming salamat po, Secretary Roque, and thank you, General Eliazar, at sa iba pa mga bisita. Samantalang tabayanan niyo po ang public briefing hashtag, laging ang DAPH. Maraming salamat po.